Hello, magandang araw ulit sa inyong lahat at nagbabalik ang inyong Astig na Sec. Sa pagkakataong ito ay off-topic muna tayo at gusto ko lang i-share yung ating experience sa ating first payout. Meron tayong first payout. Kaya lang nahirapan tayo at gusto ko i-share yung mga hirap na dinanas natin bago tayo na naka-receive yung ating first payout sa YouTube. At galing nga sa AdSense. Nung una, hindi ko masyadong sineryoso yung ating payment method. So, kahit alam ko na mayroong mga hindi pwede na type of payment method. Nababasa ko naman na hindi pwede yung GCash, pero nilagay ko pa rin yung GCash kasi meron din kasi ako nakita dati na pwede raw yung GCash card. So, nilagay ko lang siya sa payment method. Pero hindi naman nga ako dun sure. At saka hindi ko rin alam na dadami yung views ko at hindi rin ako masyadong umaasa nga na magkakaroon ako ng earnings sa YouTube. Gusto ko lang talaga mag-share ng aking mga experience. At yun na nga, dumating yung time na dumami yung views natin at nagkaroon tayo ng earnings na umabot na sa $100. So, kailangan ng isend nila yung payment. But then, maghihintay ako ng 21st day kasi yung payment ng YouTube ay 21st hanggang 26th day of the month. So, nadagdagan pa yon kasi nga naghintay pa ng 21st to 26th day of the month. But then, siguro nung 25th ng December, sinabihan nila ako, naka-receive ako ng email na hindi nga pwede yung payment method ko na GCash. So, naisip ako nung gagawin ko. Inisip ko na magpapalit ako ng payment method. So, kailangan ko ng bangko. So, wala naman tayong account. Meron tayong account pero over the counter. Hindi siya yung online, hindi siya ATM. Passbook yun. So, nag-isip ako, nag-search ako kung anong pwedeng gamiting bangko. Na ipapalit ko dun sa aking payment method, instead of GCash. At meron akong bangko na tinry kong mag-register online kasi online siya at wala siyang maintaining balance, walang maintaining balance pero magbabayad ka lang ng annual fee or kung hindi naman ay monthly fee. Kaso, sa dami ng tinry ko na ID dun sa system nila, isa lang yung nag-swap. Kasi yung iba kong valid ID, iba yung address. Hindi siya match doon sa aking AdSense account. So, kailangan match siya. So, meron akong SSS ID. Ang problema naman, mali naman yung pagkakascan ng aking pangalan. Kasi yung pangalan ko ay yung apelyido ko nakababa. So, ang ini-scan niya na apelyido ko, yung aking middle name. Kasi pag ginamit ko yung middle name bilang apelyido, hindi siya magmamatch sa aking AdSense account. So, hindi yun pwede. Pag inedit ko naman, nilagay ko yung apelyido ko talaga, hindi naman siya magmamatch dun sa ID na in-scan nila. Kaya hindi rin ako makapag-open. So pumunta ako sa kanilang bangko personally at hindi rin pala pwede mag-open ng account sa kanila over the counter kasi masyado kasi silang high-tech. Dependent lang sila doon sa kanilang system. So sabi nung tao doon, sabi nung receptionist doon, hindi raw ako makakapag-open ng account hanggang hindi ko binabago yung aking mga ID. At yung isa kong ID, yung iba kong ID ay iba naman yung address. At wala pa yung national ID ko. So, namroblema ako ngayon. Ang ginawa ko naman ay kinlik ko na lang yung check, yung cheque. Para mapalitan yung payment method ko. So, iniisip ko, pagka nagpalit ako ng payment method at ginawa ko ng cheque, i-send na nila yung check right away. Pero hindi pa pala. Maghihintay pa raw pala ako ng another 21st day kasi ang pagpapalit pala ng payment method dapat before the 20th day of the month. So, maghihintay na naman pala ako. Pero, na-surprise ako kasi on the 27th day of December ay nag-send na sila ng check. But then, na-disappoint na naman ako kasi yung check pala nila na galing sa AdSense ay mahirap pala yung papalitan sa Pilipinas. Hindi pala yun tinatanggap doon sa, money exchange. Hindi pala yung tinatanggap. Kailangan mo palang i-deposit yun sa isang checking account. So, need ko pa na mag-open ng checking account. At ang pinakamababang checking account ay $500. So, wala naman tayong pera kasi, kung i-convert mo US dollars sa peso, 25,000 yon. Wala naman sana makukuha ng 25,000. So, hindi ako makapag-open ng checking account. So, hindi ko rin pala mapapalitan yung aking cheque. At sabi nila, dadating yon within 4 weeks. Actually, hanggang ngayon hindi pa siya dumadating. March na ngayon. At kung dumating man yun, ay hindi ko nga rin siya mapapalitan. So, nag-isip na naman ako kung ano ang gagawin ko at papalitan ko na naman yung aking payment method. So, noong siguro nung February, nakapanood ako ng video tungkol sa isang bangko. At hindi ko naman pinopromote yung bangko.
Pero na-find out ko na yun pala yung pinakamadali. Kasi kung mag-o-open ako ng account sa BDO, let's say, sa Metrobank, meron silang maintaining balance, di ba? Wala naman akong pang-open ng account. Kasi during that time, broke tayo. Ayan, so, na-find out ko itong bangko na to, na wala siyang maintaining balance. Ano po? At wala din siyang annual fee. Tinry ko siya na magpalit ng payment method ulit. Ano po? At ito yung AUB, Asian United Bank. So hindi naman sa pinopromote ko yung Asian United Bank. Pero, yun na nga. Yun yung ginamit ko. Kailangan lang mag-download ng app nila na Hello Money app. At doon ako nag-register, nag-apply ng new account. At madali lang naman yun pagka nag-apply ka doon, nakapag-download ka na ng app nila, yung Hello Money app. Susundan mo lang naman. Pag kinlik mo yung apply new account ata yun, pag kinlik mo yun, dire-diretso na yun. Kailangan mo lang meron kang valid ID, yung malinaw, dapat merong birthday, merong address. Kasi ang ginamit ko ay PhilHealth ata. Tingnan ko lang. Merong birthday at merong address. Ito yung tinanggap nila Kasi nung ginamit ko yung SSS, although tama naman yung pagkakaskan ng pangalan ko, ay nireject nila. So, ginamit ko yung PhilHealth. Yung PhilHealth ko may ID, may birthday, merong address. So, siguro ito yung gusto nila. Ito yung swak sa kanilang system. So, PhilHealth yung ginamit kong ID doon sa pag-open ko ng account sa AUB. At kailangan mo lang doon pagkatapos mo mag-fill out ng kanilang form, online form, at mag-send ng iyong ID, kailangan mo ring mag-send ng video. Nasasabihin mo yung pangalan mo, yung address mo, at yung birthday mo. Ayun. So, madali lang siyang sundan. So, siya nga pala, pagdating dun sa ating AdSense account, ang gagawin nyo lang naman dun, pag nagpalit kayo ng payment method, papasok lang din kayo dun sa payment. Tapos sa payment method, mag-add lang kayo ng bagong payment method at gawin yung primary payment method. Ilagay nyo yung pangalan nyo, yung account number nyo, makikita nyo sa Hello Money app, nasa ilalim lang ng pangalan nyo. Ayan, so yung pangalan ng bangko nyo, lalagay nyo rin Asia United Bank Corporation, kailangan yung i-search yung totoong pangalan ng bangko nyo para hindi kayo magkamali. Tapos yung Swift BIC, ay isa-search nyo na lang sa internet. Katulad nito, papakita ko sa screen. Ito yung nasa-search ko, nakita ko na yan yung kanilang Swift BIC. So, yun yung lalagay nyo dun sa form, ng AdSense. Ayan, so madali lang naman. So, kahit nakagawa na nga ako ng account, duda pa rin ako kasi baka ako hindi pa rin mag-swap at hindi pa rin tanggapin ni AdSense yung aking payment method. At isa pa, hindi ko pa pwedeng i-refund yung check kasi marirefund mo lang yon 60 days after na na-send nila yung cheque. So kailangan kong maghintay ng 60 days bago ko siya ma-refund. Ibig sabihin, yung fund na nasa check ay ibabalik sa aking account at ililipat dun sa aking bagong payment method na wire transfer nga. So naghintay ako ng 60 days at saka ko ni-refund yung aking cheque. At makikita nyo naman doon sa AdSense. Bubuksan nyo lang yung AdSense nyo. At doon sa payment, makikita nyo doon yung mga transactions. At i-click nyo lang yung refund. Hindi pa naman lalabas yung refund pag hindi pa siya 60 days. So after 60 days, lalabas na yun. I-click nyo lang yun. February 25, click ko yung refund payment kasi nag-appear na yung refund doon sa AdSense. So, nagduda pa ako nun kasi walang nangyari. Pagkatapos ko siyang i-click, bumalik lang din yung status ng cheque na issued. So, nag-search na naman ako. Sabi nila, maghintay ako mga 10 days bago pumasok yung refund. So, after 10 days naman, nag-refund naman talaga. Bumalik nga naman talaga sa aking account yung pera na nasa cheque. Ayan, so kinlik ko February 25. Pumasok siya doon sa aking account. Nag-refund siya sa aking account. March 5, pumasok na ulit siya sa aking earnings bago sila nag-email sa akin na sinend na nila sa aking bangko yung payment ko. At isinama na nila yung pinakahuli kong payment. At although nag-send na sila ng email, na nag-send na nga sila ng aking payment sa aking bangko, hindi pa rin yun pumapasok sa aking AUB account. So, nagduda na naman ako at nag-alala na naman tayo. Pero after, kasi sabi nila sa email, within 5 days naman daw yun. So, after 3 days, ay pumasok na nga siya sa aking Hello Money account. Ayan. Naka-receive na ako ng text galing sa AUB.
na may pumasok na ngang pera sa aking account. At tinry ko muna siyang i-send sa GCash. Hindi lahat, kasi gusto ko i-withdraw ko yun sa ATM para matry ko. Hindi pa ako nakakakuha ng ATM, kasi kailangan pupunta ka doon sa bangko, personally, at magpe-present ka ng iyong ID at ng iyong signature para apply ka for ATM. So, wala pa akong ATM card. Ang ginawa ko muna ay sinend ko muna sa GCash kasi nasisend naman siya sa GCash. Ayan. At ang kagandahan pa nito, isa pang advantage nitong AUB, ay kasi sa ibang bangko, based sa aking mga napapanood na video at nababasa sa internet, 800 daw, 700, 800, ganon, yung kaltas, doon sa kanilang pera, Pero dito sa AUB, yung kinaltas sa akin ay 200 pesos lang, So, mababa siya. So, maganda nga itong Hello Money kasi nasubukan na natin. So, pag dumating yung cheque ko, wala nang laman yon, gagawin ko na lang yung souvenir, So, ganun ang nangyari sa aking first payment. Ayun, at gusto ko lang yun i-share, para doon sa mga nagbabalak na mag-open din ng kanilang channel ay meron na silang guide, Although marami ng guide sa internet, gusto ko lang din mag-share ng aking experience, na hindi pala madali yung first payout, hindi madali yung first payout. But then, ngayon, alam na natin at kailangan natin i-share para makatulong din naman sa iba. At siya nga pala, pasensya na kung medyo natatagalan tayo makapag-post ulit ng mga bagong video kasi sa pagkakataong ito, wala na kasi tayong access sa mga documents sa barangay kasi wala na tayo sa barangay. Pero tinatry ko na mag-ipon ng mga accurate data, accurate basis kasi mahirap naman na, alam naman natin, di ba, mahirap mag-share ng knowledge na hindi tama, So, nag-iipon pa tayo ng mga data bago tayo mag-post ulit ng mga bagong video. At isa pa, medyo busy din tayo ngayon at personal matters, Yun lang, maraming salamat. Astig na Sek, hanggang sa muli.